Mayor Vico Soto, isa sa pwedeng makapagpabago sa bansa ayon sa isang matapang at kilalang dating senador. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahangaan ng halos nakararami na alkalde dito sa bansa o lalo na po sa NCR. Ngayong araw po yan ng Sabado, April 19. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share na rin po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat po sa patuloy na nanonood po ng munti nating channel, particular or especially po sa mga OFW, lalo na po kay Miss Heidi Gutierrez. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So inyo mga kaparokya, sa isang panayam ng kilalang newscaster at content creator na si Katunying or Anthony Taberna sa isang matapang at dating senador na ngayon ay muling susubok para sa posisyon na si Panfilo Lacson, ay naitanong nito kung sino ang future leader ang pwedeng makapagpabago sa ating bansa. At mga kaparokya, walang kaabog-abog na ibinida or sinambit po nito ang Pasig Mayor at Baguio City Mayor na sina Benjamin Magalong at Vico Soto. Sa mga hindi nakakaalam mga kaparokya, ay idolo po ni Mayor Vico Soto si Mayor Benjamin Magalong. Ginagaya po nito ang style or ang estilo nito sa paggogobyerno. So pakinggan po natin ang panayam ni Katunying kay Senator Panfilo Lacson. Ng Pilipinas, may magagawa ba ang presidente ng Pilipinas to stop corruption? Malaki kasi ang Pilipinas isa sa pinaka-powerful yung presidency. Apo. Pero yung mga dictatorship of course. Apo. Pero yung normal na democratic country, malaki ang magagawa kasi siya yung pinaka-powerful. Meron ba kayo nakikita o sino ba ang nakikita nyo na potential in the future, katapaman ngayon o in the future, pwede po nating tanawin? Ayoko mag-endorse publicly kasi wala naman silang decision. Pero sa ngayon, dalawa yung nakikita ko na pwede makapagpabago sa ating bansa. Yung future leaders, ayoko na muna sabihin. Sabihin ko na si Mayor Magalong sa kasi Vico Soto, pinaka-prominente. At sa tingin ko naman, kukunti lang yung kontra sa aking opinion. Nakakita po natin kasi kung paano sila mag-perform, nakakita natin. Alam mo, consistency yung sinasabi ko lagi ito sa nila. Alam mo. So yun nga mga kaparokya, do you agree with Senator Panfilo Lacson recommendation? Kung sino ang hindi sumang-ayon mga kaparokya, malamang mga kampon po ng kalaban ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Joke lang po yun mga kaparokya. Tulad po ng sinabi ng dating senador na hindi lang daw po siya ang makapagsasabi nito dahil halos lahat or halos nakararami ay sasang-ayon sa tila pang i-endorso niya sa dalawang nabanggit. Para sa akin, matinding pahayag yan mga kaparokya, coming from one of the trusted Philippine senators dito sa bansa. So another sampal na naman po ito para sa kumakalaban or sa kalaban ni Mayor Vico Soto ang gantong pahayag po ng dating senador Panfilo Lacson. So anito mga kaparokya, si Vico Soto daw ang isa sa makapagpabago sa bansa because of its consistency. And of course, yung good governance po na isinusulong po ng dalawang butihing city mayor dito sa bansa, which is sang-ayon naman si Katunying dahil sa nakikita nitong performance ng dalawa. Kumbaga, advocate po ng good governance at for sure, Pasigueños and Baguio City or mga taga Baguio will definitely proud kung anuman ang nangyayari sa kanilang lungsod. They are also proud being a Pasigueños. Well, masyado pang malayo para maabot ang pangarap ng halos lahat na Pilipino na isang Vico po ang siyang mamuno sa ating bansa. Pero ang maganda dito mga kaparokya sa ginagawa ni Mayor Vico Soto ay isiniset nito ang standard ng mabuting paggogobyerno. Ipinapakita nito na walang imposible kung tapat ka at hindi ka corrupt na leader. Talagang maraming na-inspire sa estilo ng ginagawa ni Mayor Vico Soto at isa na po ako sa nangangarap na sana lahat ng leader dito sa bansa tulad ni Mayor Vico at Mayor Benjamin Magalong. Bakit kanyo mga parokya? Dahil lahat po ng imposible ay ginagawa niyang posible. Sayang lang mga kaparokya dahil hindi pa pwedeng tumakbo in a higher position, particular po bilang presidente si Mayor Vico Soto because of his age. By 2028 mga kaparokya ay
39 years old pa lang po si Mayor Vico Sotto at base po sa nabasa po nating requirement or age requirement po bilang presidente ay at least 40 years old. So 39 pa lang po si Mayor Vico Sotto by that time. Pero dahil po dito mga kaparokya sa inihayag po ni Panfilo Lacson ay mas tumindi pa po ang laban ni Mayor Benjamin Magalong na tumakbo in a higher position. So meaning mga kaparokya ay meron pa rin po tayong nakikitang pag-asa dito sa ating bansa. So by 2034 or 2040 ay pwede na pong tumakbo bilang presidente si Mayor Vico Sotto. Pero hindi pa po natin pwedeng sabihin yan dahil tanging si Mayor Vico Sotto lang po ang makakapagsabi kung tatakbo po siya or hindi. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.